Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tila nawawala na po ng tiwala. Ito pong si VP Sara Duterte na makakakamit tayo ng katarungan dito po sa International Criminal Court. Akusasyon po ni VP Sara, ito raw po ay hindi na Court of Justice, kung hindi, ito po ay korte, isang political court na po. Iyan. Pag-usapan din po natin, ito pong hindi matapos-tapos na pagdududa kung malala na ba talaga o bumubuti ba ang kalagayan o lumalala ang kalagayan ng ating Pangulo ng Pilipinas. At marami pa pong ibang balita. Iyan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ito po yung talagang binabalitaktak po si Auntie Claire ng mga katanungan tungkol po sa kalagayan ng ating Pangulo, kasi for the daming beses na po ay hindi po o iba po yung gumagampan. Ito lang naman yung punto namin dyan, no? Hindi na po kayo po pwede na kayo po ang magsalita, Auntie Claire, para sa kalusugan ng Pangulo. Hindi rin po pwede na yung Pangulo pa rin na magsalita. Kakaiba po to sa mga nauna. Yung mga nauna po na mga pinagsasabi nyo, no? Paniwalaan lang yan. It's either maniniwala sa inyo yung tao o hindi maniniwala. Pero ito po, kalusugan po to. Hindi nyo po pwedeng sabihin lang na bumubuti ang kalagayan ng Pangulo. Dahil una, hindi po kayo practitioner, medical practitioner. Kahit na kayo na ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wag na sa Pilipinas, kahit na kayo ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, wala pa rin kayong karapatan o hindi pa rin kayo kapanipaniwala. Hindi lang sa hindi kapanipaniwala, wala talaga kayong ano tawag doon? Hindi kayo po pwede na mag-announce tungkol po sa medical na kalagayan ng isang tao. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na bumubuti ang kalagayan o hindi bumubuti ang kalagayan. Doktor lang po. Kaya kahit na anong ganda ng isagot mo, wala pong silbi yan. May maganda sagutan dito. Ito, may nagtatanong. Malacanang reporter. Sabi niya, mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am, tungkol sa hinihiling na Doctor's Medical Bulletin sa kondisyon ni BBM. Alam po ninyo, hindi lang po si BBM ang unang presidente na nagkaroon ng karamdaman. Pero lahat po, mahigpit po dyan. Kinakailangan maglabas yung doktor ng medical bulletin. Hindi po porket sanay na yung mga tao na halos parang walang silbi yung Pangulo, babaliwalain nyo lang po. Iba po to. Sa ibang pagkakataon, siguro dahil sa kasipagan kanyo, o baka tinanghali lang ng gising, o may ganun talaga di ba? Sa sobrang sipag mo, tatamarin ka na Kung nagtatrabaho ka araw-araw hanggang madaling araw, bibigay din yung katawan mo Okay lang yun. Kunwari, isang araw lang. Eto po, aminado kayo na nagpa-doktor kayo sa St. Luke's. Hindi po obra dahil importante po yung trabaho ng pagiging Pangulo. Hindi po basta-basta yan. Hindi po pagod na ako, sab ka muna. Hindi ko kayang magtrabaho bilang Pangulo ngayong mga isang buwan. Mag-sub ka muna sa akin, rekto. Hindi po obra yun. Buti sana. Buti sana kung si rekto kasing husay sa batas nung sinundan niya. Hindi naman. Hindi naman po abogado yan. Bakit po delikado?
Magtapat na tayo agad. Bakit po delikado na ipaubaya lang kay Recto? Kita nyo ngayon. Yung mga senador na pare-parehong mahihina ang utak. Sinasabi ko na sa inyo. Kahinaan po ng utak yan dahil hindi nyo naman trabaho, wala kayong kinalaman sa foreign relation. Yung pinakamagaling po na senador, dahil presidente ng Senado, gusto pang persona non grata yung gusto nyo pang mag-persona non grata, wala po kayong karapatan sa mga diplomat. Wala po kayong karapatan sa mga ambasador. Hindi nyo po saklaw yan. Naintindihan nyo ba? Water cannon nga, hindi nyo kayang lutasin eh. Yan pa. Bakit po importante na malaman ng mga Pilipino kung okay pa yung kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas? Kasi, sinasabi ninyo na normal siya. Pwede nyo rin ba sabihin on top pa rin siya? Siya pa rin na nagpapasya sa Pilipinas? Hindi po pwede po kasi na makipaggera tayo o makipag-away tayo kung kaninong bansa. Dahil presidente lang po may kakayahang makipagbati o makipagtalo sa ibang bansa. Ang dami pong piling presidente sa Pilipinas eh. Ang nangunguna po sa mga piling presidente, yung mga bugok. Yung tapang-tapangan, pare-parehong hindi abogado yan ha. Lahat ng mga nagdadaldal ngayon na nagsasalita ng kung ano-ano laban sa kung anong makapangyarihang bansa. Pare-parehong hindi abogado yan. Naghanap ng away. Wala ba kayong konsiderasyon? Alam nyo ba, nagme-message sa amin yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? May nare-receive kaming message. Kawawa na naman kami. Boss Buds, kawawa na naman kami nito ngayon. Alam nyo po kung bakit? May karanasan na sila nung panahon na yung mga turista na taga Hong Kong napahamak dyan, hindi natin naayos yung hostage taking. Pinag-initan sila ng mga amo nila dahil sa nangyari dun sa mga taga Hong Kong. Kayo wala. Tignan nyo mga senador ha. Yung attitude ng Pangulo ng Pilipinas, makapagkamay lang kay Xi Jinping, nilabag yung mga protocol doon sa APEC. Makamayan lang si Xi Jinping. Tapos kayo, ganun nyo na lang kung wala kayong kadiplomasya pare-pareho. Hindi nyo naisip maraming OFW sa Hong Kong, Macau at sa mainland China? Hindi po uubre ang ganyan. Tuloy lang natin. Sabi po rito, mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am, tungkol sa hinihiling ng Doctor's Medical Bulletin. Ito po ang sagot. Pinipiloso po lang lahat ni Anticler eh. Mas reliable po siguro ang Pangulo ang nagsasabi kung ano ang kanyang nararamdaman. Alam niyo po, Anticler, kahit ikaw ang pinakamagaling na tao, mas reliable sa iyo yung doktor. Kung kaya po ng tao na pakiramdaman lang ang sakit, bakit pa siya pupunta ng doktor? Espesyalisasyon yan, Anticler. Hindi mo pwedeng sabihin na okay naman ang pakiramdam ko, kaya okay na ako. Doktor lang po ang makakapagsabi kung okay o hindi ang isang tao. Pinipiloso po mo lang lahat eh. Eto po. Ang sagot sa kanya na reporter. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Ito naman po ang nakatawa pang sagot ni Anticler. Katawan niya naman po yun. Alam nyo, itong gobyerno na to, may maisagot lang lahat eh. Naghanap ng proof of life.
naghahanap ng pruweba yung mga reporter kung kaya pa ni BBM na mamuno. Kasi nagwawala na lahat ng tuta niya sa Senado. Wala nang pumipigil. Gusto ng mga gat. Alam mo yung mga yan? Pag nagkagulo, tatakbo yan. Pupunta na ibang bansa yan, iwan tayo lahat. May kakayahan sila, may kapangyarihan. Baka yung iba dyan, may passport pa ng ibang bansa eh. Pag nagkagulo-gulo po tayo po maiiwan dito sa Pilipinas. Sila gumagawa ng gulo, pag nagkagulo na, takbo na kung saang bansa. Pinapahamak ninyo yung mga kapwa nyo Pilipinos. Dapat nagtanong kayo. Gusto nyo bang kaibigan natin yung China o kaaway? Hindi na po biro yung ginagawa ninyo. Gusto nyong ipersona non grata yung kanilang... Alam nyo po bang ibig sabihin ng ambasador? Siya po ang kumakatawan sa presidente ng China. O kahit sinong ambasador. Ambasador ka ng US. Ikaw ang kumakatawan kay Donald Trump dito sa Pilipinas. Hindi nyo sinasang-alang yun? Samantalang kaya nagkagulo yan dahil sabi nga ni Robin, buti pa si Robin Hood eh, minamaliit nyo yung edukasyon ni Robin pero mas practical pa sa inyo si Robin eh. Sabi ni Robin, napakasimple. Ako oposisyon. Kalaban namin oposisyon. Yung tunay na oposisyon, mga pro Duterte. Pero hindi ako papayag na babastusin si Bongbong ng ibang lahi. Correct. Ganun talaga ang wastong attitude ng isang senador. Ngayon, hindi nyo maunawaan si Tariela kinarikature yung presidente nila. Hindi magre-react yung kanilang Chinese embassy. O bakit kahit anong paliwanag nyo, Antikler, na okay si BBM? Bakit mga reporter na yan, kakampi nyo na yan, ha? Kakampi nyo na yan. Yung mga reporter ng Malacanang, kakampi nyo na. Bakit sila hindi makapaniwala agad? Oh. Kasi trust issue ang problema ng gobyernong ito. Magsasalita. Bago magpasko, makukulong ang malalaking isda. Natapos ang Pasko, natapos ang bagong taon, magba-Valentine's na, wala pa rin nakukulong. Depende kung gusto nyong sabihin. Wala naman nagtuturing kay Ramon Revilla na malaking isda eh. Oo, malaki siya dahil dati siyang senador. Pero walang sitting senator, walang sitting congressman at walang nagturo sa kanya na siya ang mastermind. Sinong maniniwala ng mastermind si Bong Revilla? Hindi nga na natin alam eh. Tignan nyo nga. Ganyan po kawalang tiwala sa inyo ang mga tao. Kahit sinasabi ninyo na bumubuti ng kalagayan, ang tinatanong pa rin, buhay pa ba? O speaking of buhay, nakakalima na po. Yung dating Comelec. Sumalangit nawa, si Jimenez. Nakalawit na ng Santa Clara. Santa Clara David. Kilala nyo pa yan si Jimenez, di ba? Bago mo wala sa Comelec yan, nagka-issue pa yan, kaya nagkaloko-loko yung debate. Okay. Punta po tayo rito. Sa iba pang balita. Nakakalungkot po itong mga binibitawan ngayon ni BP Sara, no?
Sabi po ni BP Sara, marami po itong pahayag tungkol po sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Sabi ni BP Sara, inaasahan na raw ni Vice President Sara Duterte na ikukulong talaga ng International Criminal Court ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanya, klaro nang dito patungo ang aksyong ginagawa ng ICC. Makikita mo naman sa mga judgment nila sa kanilang orders na hindi bumabase sa batas. Ayan po, no? I-assume na lang natin na ikukulong talaga si ex-president. Clearly, dyan din patungo ang kanilang aksyon. So, nakita po natin yan, yung pagkakadakip pa lang. 'Di ba? Mismong rules nila, ang linaw ng sinabi, dapat dumaan sa local court. Yung isang dadakipin, bago dalhin sa ICC, dapat dumaan sa local court. Rules nila yan, hindi yan rules natin. Kasi sa rules natin, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya wala na silang jurisdiction. Sa rules nila, dapat dumaan sa local court, hindi dumaan. Una yan. Una pa lang. Dapat dismiss na yan. Ikalawa, yung pinag-uusapan na yung kinakatwiran nila na yung pong flight risk si Tatay Digong. Ang pinagbatayan pala niyan ayon kay BP Sara na flight risk si Tatay Digong. Ibig sabihin po ng flight risk, may risk na pwedeng tumakas o itakas o kung ano pa man. O tsaka yung pwede pa panakit ng mga testigo o ng mga biktima. Ayan. Alam nyo po kung ano po ang pinagbatayan nila. Uy, thank you very much muna kay Gregory na nagbigay sa atin ng 5,000 won. Alam nyo po kung ano po ang pinagbatayan nila ng sinasabing flight risk. Yung mga biruan nila BP Sara, no? Wala pong legal basis. Sabi nga ni BP Sara, wala nang legal basis. Hindi na po dinadaan ng ICC sa legal. Yun pong pag nagkukwentuhan sila, nagbibiruan. Biruan lang po. Hindi ma-distinguish ng ICC yung biruan sa tunay na banta. Pag nagbiruan sila na sabihin, itatakas ko na lang yan si Digong Diretso na namin sa Davao. Yun po, maliwanag na biro yun. Paano mo itatakas sa ICC yung si Tatay Digong? Pag nagsalita po ng ganun, tapos nagtatawanan tayo, biro yun. Pero yung biro na yan po ang kinakatwiran nila ng ICC kung bakit hindi pwedeng palayain, binabasura yung pagpapalaya kay Tatay Digong dahil may flight risk. Dahil sa mga biruan. Anong uri ng hustisya meron yan? Kaya sabi nga ni BP Sara, wag na tayong umasa dyan. Gusto talaga nilang ipakulong si Tatay Digong. Eto pa. Yan pong mga sakit ni Tatay Digong. Pati pala yung sinasabi nila, okay naman. Relative po yung okay. Siyempre, tatanungin yung pamilya, okay naman si Tatay Digong ngayon. Magandang kalusugan niya ngayon. Maganda palang kalusugan. Imagine niyo, doktor ba yung mga anak ni Digong? Siyempre, ayaw din nila mag-alala tayo. Kaya pag lumabas sila galing kay Tatay Digong, alam nga namang magkwento yung mga yun, nakukawawa naman yung tatay. Hindi po ganun yung mga Duterte. Matatatag po sila Hindi sila marunong magmakaawa. Laban sila, laban. Tapos yun na yung dahilan ninyo, kaya kaya ni Duterte. Ng tinapay. Kaya yan, talong-talo po sila dyan. Sa bagay, wala namang pakialam yung ICC. Kaya ngayon, galit na galit yung US dyan
Ewan ko ba kung bakit nahihilot pa ng US to na yung gobyerno natin nakikipagtulungan dyan. Hey USA, aren't you going to do nothing? Wala ba kayong gagawin? Pinangangalandakan ng gobyerno namin na nakikipagtulungan sila sa ICC. Wala kayong gagawin? Forma lang pala. Yung may pakinabang lang pala sa inyo. Ang ililigtas ninyo sa ICC. Hindi nyo sinasalang-alang. No? Ang tatapang nyo, palayasin. May usapin ka pa na hindi ka Pilipino, di ba? Na-resolve na ba yung hindi niya pagiging Pilipino? Ni Erwin Tulfo? Tsaka lahat po kayong matatapang. Rizal Tiberos, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo. Kayong tatlong coups. Narinig ba namin na ganyan kayo katapang sa mga magnanakaw? Dinuro nyo bang ganyan si Martin? Okay, punta na po tayo sa ano. Saan ba tayo pupunta ba to? At kaya ang sabi po, eto sinasabi ni ni BP Sara na prejudge na tayo ng ICC. Ang ICC ay biased political court. Yan po ang tawag ni BP Sara. Kunwarian na lang po yan. Hindi po talaga sila court of justice. Ayan no. Kung na-prejudge na nilang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na rin natin ng ICC sa biased political court. Hindi siya court of justice. Anong paliwanag ni BP Sara? Sinasite nila ang declaration sa aming family. Whether or not dyan nangyari sa Duterte Street or ibang platform. Sinasite siya ng ICC. Yung mga biruan po, sabi nga ni BP Sara, dapat factual kayo. Tingnan nyo yung kaso, ebidensya yung tignan nyo, hindi yung mga sinasabi. Kung nagbibiruan, tama, alimbawa ngayon, sinabi ni BP Sara yun, itatakas niya na lang si Tatay Digong. Paano nyo sasabihin nyo na flight risk si Tatay Digong dahil doon? Alam naman nyo lahat na biro yun. Alam namin lahat na biro. Bawal kayong biruin. Hindi ba human rights yung magbiruan? Human rights kayo na human rights. Puta, nagbiro lang yung anak eh. Tinutuon nyo na. Kung sabihin din namin yung reaction namin sa mga pagmumukhaan yung mga judge, mukha nga kayong addict lahat eh. Yung mga judge ng ICC mukhang addict. Hindi nyo ba na po na? O mukha lang ha? Ano yan? I-judge nyo na ako na sinabi kong addict kayo? Iba yung mukhang addict sa addict talaga. Pero mukha kayong addict, baka legal kasi dyan eh, sa kanila eh, mag-addict-addict eh. Yan itong mga to. Sabi ni BP Sara, dapat factual ka. Kung ano yung makita mo ron sa kaso or sa surrounding circumstances ng kaso. Hindi yung para kang chismosan na may narinig lang eh. Yun na pinagbatayan mo ng pagpapasya mo. Flight risk yan kasi sabi ng anak, itatakas niya raw si Digong. Ano yan? Can stand trial yan. Kasi pag lumalabas yung anak, pag tinanong siya ng mga tao, okay naman si Tatay Digong. Nakakakain siya ngayon na maayos. Okay naman, maganda mood niya. Yun lang ang pagbabatayan nyo kung bakit karapat-dapat na siya na i-trial. In fairness, yung itsura nyo mga judge kayo, mga mukha kayong addict. Sa totoo lang.
Para kayong mga rockstar eh. Naka-robe lang kayo. Tanggalin niyo yung mga robe ng mga yan. Kala mo ate ng rock concert eh. O sila mismo yung magko-concert, di ba? Ganyan yung mga itsura ng mga kumakanta ng mga ano. I said hi. Hey, hey, hey. Okay, punta po tayo sa ibang mga balita. Ito naman po. Panoorin. House Ethics Committee Chair JC Abalos magdaraos ng pagdinig sa susunod na linggo tungkol kay suspended Cavite Representative Kiko Barsaga. Walang katapusan yung pag-iimbestiga nyo kay Kiko Barsaga. Ang tanong, kailan kayo mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Mas problema nyo pa yung sinasabi ni Barsaga. Si Barsaga, nilalantad niya yung mga magnanakaw. Eto tanong, kailan naman kayo mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Daming magnanakaw. Di nyo imbestigahan? Nakatuto kayo kay Barsaga, buong House of Representatives. Nakatuto kay Barsaga. Kailan naman kayo mag-iimbestiga sa mga totoong magnanakaw? Yan ang gustong itanong ng mga tao. Ito po, ex-Comelec spokes James Jimenez pumanaw na. Maraming salamat. Santa Clara David. Lahat na matitigok ngayon po siya, magpapasalamat kami. Ito pa isa. Tignan nyo. Para nang aasar na lang to. Ito po si Aurelio Dong Gonzales. Ang sabi niya po, hindi ako contractor. Wala naniniwala sa'yo na hindi ka contractor. Kilala ka sa Pampanga. Hindi raw siya contractor. Anong katwiran niya? Bakit niya nasabi? Ako, ginagago na tayo ng mga to eh. Buti pa hindi na lang kayo nangatwiran eh. Ito po dahil may bumagsak. Kaya hindi mawawala yung mga sa amin eh. Hanggat may matabang vlogger. Vince Dizon, mahiya ka naman. Yang payat mo na yan, naunahan ka pa ng matabang vlogger. Hindi ka ba nahiya, Vince Dizon? Nauna mo pang puntahan yung Davao, wala kang nakita, di ba? Wala kang nakita na kapalpakan doon. Punta ka naman daw sa Ilocos, sabi ng matabang vlogger. Nasaktan ako sa kinainan ko na karinderya, porket masarap ang pata nyo, Sabi ko kasi, naku, ang sarap niyan, pero parang masakit sa batok. Kasi bagong labas yung pata kanina eh. Naglaway naman ako. Magkano isang order niyan? Pag dalawang piraso po, 120. Hindi, isang piraso lang. 70. Sige. Okay yan, masakit lang. Masarap yan, pero masakit lang sa batok. Sabi sa akin eh, paano namang sasakit yan eh, wala na nga kayong leeg. Batok sinabi ko, hindi leeg. Bigyan mo na lang ako ng sabaw. Ang sarap ng pataw, grabe. Balik tayo rito kay Aurelio Dong Gonzales. Magdahan-dahan naman kayo sa mga pinag-uusapan natin batok eh. Leeg. Leeg ko pupunahin nyo. Kita nyo, ang lalakas po ng loob ng mga tuwiran. Hindi raw siya contractor. Ito po ang katwiran bakit hindi siya contractor. Alam na natin meaning ng contractor, no? Congressman na contractor pa.
Hindi ko po alam kung nang aasar to si Dong Gonzales o ano po nagpapatawa eh. Sabi niya ang pamilya ko kontraktor. Kontraktor 'yan, 'di ba? Pero ako hindi ako kontraktor. Talagang yung para kami sugat tapos nilalagyan nila ng kalamansi yung sugat mo. O kaya yung sugat mo nilalagyan nila ng asin. Ganun yung pakiramdam kung ginagawa ng mga to eh. Hindi raw siya kontraktor, pamilya niya lang. Itatawa mo na lang sa yung panggigigil mo, itatawa mo na lang eh. Kalain mo yun? Sabihin na hindi raw siya kontraktor dahil pamilya niya lang ang kontraktor. Meron pang di ba? Pucha talagang, di ba? Kayo ba, hindi nyo ba napupunan na parang inaasar na lang tayo? Kung hindi nyo maramdaman na parang inaasar na lang tayo, ewan ko na lang kung anong dapat nyong maramdaman pa dyan. Ito po. Si Kiko naman versus Sas Rogando Sasot. Sabi po ni Kiko, Pangilinan, biglang nagkalat ngayon ng mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED matapos ang talumpati natin sa Senado kontra sa pambabastos ng China Embassy. Tiba-tiba, tumanggap ng tupad sa China, troll farms. Alam na this, China tupad para sa trolls. Traidor at umuupak sa Pilipinas. Ayuda down payment. Tindi yan, talas ng utak mo, Kiko. Ito naman ang sagot sa kanya ng tumanggap daw ng tupad ng China. Si Sas Rogando. Biglang nag-iingay si Kiko Pangilinan kapag China usapan. Pero sa trilyong corruption, nagmamasid lang. I therefore conclude, mas takot siya sa mga corrupt na Filipino politician kaysa sa China. Tama nga naman, Kiko. Bakit tahimik ka sa mga magnanakaw na politiko? Sa China, ang tapang mo. Di ba? Alam niya kasi hindi siya papatulan ng China eh. Pero yung mga corrupt na politiko, may tulog siya ron. Okay. Ito naman po ang sagot ni Kiko Barsaga. Inaasar na nga lang tayo niyan ni Dong Gonzales eh. Hindi nga raw siya yung kontraktor dahil pamilya niya lang yung kontraktor. Kiko Barsaga naman, I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of Filipino people. Tama ka riyan, Congressman Kiko Barsaga. Ito po hindi po sila, Mr. President BBM, hindi ba kayo magtatampo sa mga alipores ninyo dyan sa Kongreso? Nung kayo ang binabanatan ni Kiko Barsaga, sinuspend lang si Kiko Barsaga. Nung si Enrique Rason na, ang binabanatan, gusto nang tanggalin bilang congressman. Aba, Mr. President, hindi ba kayo nagtatambo sa mga lapores ng congressman? Pag kayo binanatan, suspension lang. Pero pag si Enrique Rason, tanggalin na sa kongreso? Bakit kaya? Nagtatanong ka pa ba dong? Putya, obvious naman. Mr. President, wag kasi kayo masyado masipag. Magtitira naman kayo para sa mga congressman. Magtira naman kayo. Huwag kayo masyado masipag, Mr. President. Magtira nyo naman daw yung mga congressman.
Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.